Standard Time sa pagpapatuloy po ng ating mga balita mga kabayan ngayong umaga po ng Martes. Umagang balita sa Kings Radio. Nakiisa ang pamalang panlalawigan ng Cotabato sa ginanap na Local Chief Executives Symposium on National Immunization Program ng Department of Health Center for Health Development DOHCSD Region 12. Katuwang ang United Nations Children's Emergency Fund, UNICEF, na ginanap sa Davao City. Layunan na naturang aktibidad na mas mapaigting ang pagpapatupad ng mga programang pambabakuna ng pamalaan sa pangunguna ng mga lokal na punong ehekutibo at matalakay ang umiiral na mga patakaran at bagong estratehiya para sa implementasyon nito. Bilang pagsuporta sa naturang aktibidad, personal na dumalo sina Antipas Mayor Cristobal Cadungon, Kabakan Mayor Evangeline P. Guzman, Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga, Pikit Mayor Sumulong Sultan, Mlang Mayor Russell Abunado, Libungan Vice Mayor James Polisido at si Integrated Provincial Health Officer Dr. Iba Sirabaya bilang kinatawan ni Governor Mendoza. Sa ginanap na symposium, binigyang pagkilala ng ahensya ang mga bayan ng Carmen, Kabakan at Tulunan sa maayos na pagganap at implementasyon ng immunization program sa kanilang munisipyo. Nilagdaan din ng mga dumalong alkalde ang pledge of commitment bilang pagsuporta sa National Immunization Program ng DOH. Bahagi rin ito ng pagsisikap ni Pangulong Marcos, katuwang sina DOH Secretary Teodoro Herbusa at DOH CSD 12 Regional Director Aristides Sitan na may sulong isang malusog at ligtas na mamamayang Pilipino. Nasa aktibidad din sina Pigkawayan Municipal Administrator Vince Tijada, Arakan Municipal Administrator Jose Nasiluan, Banisilan Municipal Administrator Jerry Alisasis at iba pang mga opisyal. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang probinsya, mismong si BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang nag-anunsyo na si Termer Congresswoman by Sandra Sema ang kanilang magiging opisyal na pambato sa May 2025 elections bilang kongresista ng Cotabato City at Maguindanao del Norte. Ang pahayag na opisyal ay kasabay ng BARM Assembly at mass oath-taking ng Partidong Federal ng Pilipinas sa Cotabato State University. Si Bay Sandra ay nagsilbing kongresista sa tatlong magkakasunod na termino at kabilang sa mga di matatawarang nagawa nito ay ang pagkakaroon ng Cotabato State University, magagandang kalsada at tulay kabilang ang Diversion Road at Delta Bridge 2 by walk at pagkakaroon ng maraming scholar na ngayon ay mga professional na. Tinaguruan din itong ina ng Bangsamoro Organic Law na naging tulay sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Umagang balita sa Kings Radio. Oras na natin ganap ng alas 6:43 ng umaga, Philippine Standard Time. Labas ulit rin pilan, tanggapin ang mga report pa rin natin mga kasamahan. Nakastandby sa kadilahong mga report. Pulis na namaril sa mga nakaalitan nito sa inuman sa Kabakan, Cotabato. Abay, kinasuhan na. Alamin natin follow-up detalye report mula kay Edgar Cabanyog. Kings Radio. Report. Kinasuhan na sa piskalya si Police Captain Romel Guhiling ang pulis na namaril sa mga nakaalitan nito sa isang KTV bar sa Barangay Usias, Kabakan, Cotabato. Ayon sa resolusyon mula sa Provincial Prosecutor's Office, sinampahan na ng 2 counts na kasong murder at prostrated murder si Guhiling. Matatandaan na 2 ang patay at 1 ang sugatan sa naturang pamamaril. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Kabakan Municipal Police Station si Guhiling habang gumugulong ang pagdinig sa kaso nito. Patuloy naman ang investigasyon sa kapulisan tungkol sa naturang kaso at nangangakong maging tapat at patas. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa iba pa nating mga balita, Simple Agro Livestock Training o SOL2 isinagawa para sa mga miyembro ng Anik Upland Development Farmers Association yan ho sa bayan ng Pigkawayan. Alamin natin ang detalye sa report ni Marcel Bayuna. Report. Mahigpit na sinusuportahan ng probinsya ang mga programa at proyekto na katutok sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, pagpapadali ng pamumuhay ng mga magsasaka at pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga ito. Kabilang sa mga programang ito ang Simple Agro Livestock Technology o SOL2 kung saan sumailalim sa 2 araw na pagsasanay tungkol dito ang mga membro ng ANEC Upland Development Farmers Association o UDFA mula sa barangay
Barangay Anek, Bayan ng Pigawayan, kasama ang mga opisyales na nabanggit na barangay. Sa unang araw ng training, tinalakay ang pagproseso ng vermiculture o ang paggamit ng earthworm o uod bilang pataba sa mga taniman at ang paghahanda ng vermicompost kabilang sa mga natural na hakbang upang masustina ang malusog na estado ng lupa at mapanatili ang malagong produksyon sa kailang mga sakahan na hindi ginagamitan ng mga nakasisirang kemikal. Napag-usapan din ang hinggil sa goat production and raising upang magabayan ang mga partisipante sa maayos na pamamahala at pangangalaga ng kailang mga kambing na isa din sa mga maaari mapagkukunan ng magandang kalidad ng karne at gatas. Sa ikalawang araw naman ng aktibidad, nagsagawa ng practicum ang mga partisipante kung gaano gumawa ng vermi beds at goat barn. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Titulo ng lupang kinatatayuan ng bahay paanakan ng Super Health Center dito sa bayan ng Midsayap, abay na iton over na sa LGU. Alamin natin detalye report magkabayan mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio Report. Sa loob ng halos 7 dekada, sa wakas na nagkaroon na rin ng titulo ang lupang kinatatayuan ng Bahay Paanakan at Super Health Center ng Bayan ng Midsayap, bunga ng masigasig na pagsusumikap ni Mayor Rolio naman Sagdalan. Ang Bahay Paanakan ay may lawak na 750 square meters, habang ang Super Health Center na may 670 square meters na parehong matatagpuan sa Barangay Poblacion 3. Ayon kay Vice Mayor Vivencio Doctuto Jumampo, ang pagkaroon ng titulo sa lupang ito ay magbibigay daan sa LGU Midsayap na makapagsumite ng request sa Department of Health para sa pagtatayo ng karagdagang Rural Health Unit. Ang nasabing titulo ay personal turn over ni na OICD na Sandro Forrester, Shirley F. Uy at Penro Cotabato Officer Radzak Zenarimbo. Kahapon, ika-9 ng Setyembre 2024 na isinagawang flag raising ceremony ng LGU Midsayap kahapon. At yan ang report. Ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Umagang Kings Balita Radio. sa Kings Radio. Unsang pinakasakto nga conditioning sa manok pansabong